Spiritual maturity should be our priority. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teachings about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Now listen to this very carefully. Baby Christian to. Ang baby, alam natin, wala pang alam yan. Hindi nila kayang i-dissect, i-discern ang right and wrong. Wala pang ang kamulatan yan, wala pa silang age of accountability. Sila, ang kinakain nila, milk, liquid, hindi solid. Hindi daw sila pamilyar sa mga katuruan patungkol sa katwiran. Pero, yung mga solid food, yung mga nag-matured na, matagal na kay Lord, 30 years old ng Christian, naka-graduate na ng ilang school of leadership, naka-encounter na nasa 10 ulit, mayroon na silang mga pre-encounter, post-encounter, meron pang kung ano-anong mga school of leadership na naatinan na, ang dami ng diploma eh. Sila daw ay supposedly matured na. Eh bakit? Ang tagal na ng Kristiyano eh. Ang problema, pag hindi ito talaga ni-apply yung mga natutunan, hindi nagmamature. By constant use. Yung lahat ng natutunan, ginamit, ipinamuhay, in-apply. Constant use of what they learn and taught of them from the scripture and from their spiritual leaders. Constant use, palagi ang ginagamit. O di ba pag ang isang bagay lagi mong ginagamit, na ma-master mo na rin. Lagi mong ginagawa, na ma-master mo na rin. Constant use eh. You hear the word of God, you obey. You hear, you obey. You hear, you obey. O, di pa ulit-ulit. Na tinuturuan ka ni Lord, inusunod mo yung si Lord. Tinuturuan ka ng bagong instruction, ina-apply mo. O, ba't lagi mong ginagawa yun, di na ma-master mo na. Nagiging easy na sa iyong gawin dahil nga constant use. O, by who by constant use have trained themselves. Na-train ka to distinguish good from evil. Kaya yung mga trained, maturing Christians and Christian workers, they could easily discern the distinctions between good and evil. Kaya pag judgment day, decision making, they could easily discern. Brad, medyo tagilid to. Kita namin ang unrighteousness sa side na to. Siguro dito tayo. Ito medyo malaki ang righteous concept nito kaysa dito sa kabila. Spiritual maturity isn't measured by how high you jump in praise, in worship, but how straight you walk in obedience. O ito, tama nga naman to. Eh kasi nga, dahil nga akala natin pagka matataas ang talunan at matalakas ang sigawan sa church at magaganda ang tugtugan sa church, eh matured church na yan. No? Hindi ho doon nasusukat yun. Kahit maghapon tayo magsigawan, magtalunan, kung ang ating buhay naman ay hindi naman natin i-apply yung ating natutunan sa Panginoon, eh immaturity pa rin yan. Okay. Yung perseverance, discipline, and hard work, essential ho yun. Non-negotiable yan. Hindi pwedeng isasantabi yan o makikipag-negotiate ka kay Lord na pwede bang i-atras yan at hindi mo nagampanan. Hindi pwede yun. Non-negotiable. Ibig sabihin, it is imperative, it is mandated that every workers, Christian workers, servant, warrior of God, must learn how to persevere. Kasi alam nyo, pagka wala kang perseverance, mahirapan ka sa persecution eh. Pagdating ng mga trials at demonic attack at mga persecution and prosecutions from the unbelieving world, many of Christians will fall back. They will retract their faith, and some of them will deny faith. Spiritual maturity is a lifelong process and pursuit. So hindi ho natatapos. Hindi porket nagkaroon ka na ng School of Leadership diploma o ISOM diploma o Bible School diploma o meron kang degree sa Dallas School of Theology and Pensacola Charismatic Theological Seminary, eh tapos na yon. Hindi pa, tuloy pa rin yan. We grow in spiritual maturity moment by moment, day by day,
year by year. O hindi ka yung 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, yung dating ikaw, medyo dapat umangat naman ng konti. In knowledge, in character, in attitude, and in aptitude. As a Christian, in becoming like Christ. Little by little, hindi naman biglaan ito no? Hindi naman persahan, at hindi rin minamadali. Ang hirap kasi, minamadali yung iba by works na naman By grace lang kasi ang paglago rin sa buhay Kristiyano, biyaya rin yan Binibiyayaan tayo ng Lord araw-araw para mabuhay, makahinga, makakain, malakas ang katawan, walang sakit. O ngayon, nagdidebosyon ka araw-araw, meron kang one verse a day. Dinidebosyon mo yun, binubulay-bulay mo. O bulay-bulayin mo lang yun. Hanapin mo yung revelation ng Lord sa'yo, instruction ng Lord sa'yo, principle niya to follow. Hindi ka pwedeng hindi lumago dahil process nga, pursuit mo yan day by day. So, it is a process, a long life process. Walang hintuan hanggang di pa bumabalik si Lord. Habang may hininga pa tayo, let's be available, always available for the purpose of doing God's will. A maturing Christian is willing to suffer and never entangles themselves with worldly affairs. Ayun ang maliwanag. Ano ibig sabihin yan, Pastor? 2 Timothy 2:3. Sundan nyo lang. 2 Timothy 2:3. Join with me in suffering. Ayan na, pagdating sa suffering, atrasan na Pagdating sa suffering talaga, marami nang umaatras Pero pag magpatawag ka ng outing, patawag ka ng kainan, party, dami. Pero pagdating na, let's join with the pastor. Let's join in suffering. Biraya, kayo na lang. Yan yung maririnig natin sa marami. Ay sabi ni Paul kay Timothy, join with me in suffering. Okay sana, join with me in party. Ganda sana kung gano'n mapanonood mo, maririnig mo Sabi ba naman ni Paul kay Timothy, join with me in suffering. Basahin nyo 2 Timothy 2:3. Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. Verse 4. No one is serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. 2 Timothy 2:3 and 4. Yung mga sundalo po, ang kanilang purpose ay to preserve the peace and order of the country. O ang kanilang focus is to do their mission. O hindi na sila nakikialam dyan sa mga civilian affair na yun. Yung mga usapan sa kanto, yung mga dakdakan dyan sa palengke, hindi nila concern yun. Yung mga inuman dyan sa gilid-gilid, kanilang focus is to preserve the unity, preserve the peace and order of the country, so that they could please the commander officer. Yung sundalo ganun, tayo sundalo rin ng Diyos. So yung worldly affair na sinasabi rito, civilian affair, hindi na tayo nakiki-involve pa dyan. Yung mga makamundong gawain dyan sa tabi-tabi, nauubos ang oras natin, hindi naman nalulugod si Lord. Because our purpose is to please our commanding officer, which is Jesus Christ. If you want to be involved in the ministry, and if you don't want to endure hardship, persecution, and all kinds of ministerial problems, wag na lang. Maging membro ka na lang siguro. Yung patayo-tayo ka na lang. Of course, hindi naman yun ang kalooban ng Lord sa'yo for the next 50 years na nabuhay ka sa mundo. Nakiupo ka na lang dun sa church. Naubutas na yung upuan ng simbahan dahil kaupo mo lang. Hindi ka nagpagamit may talent ka naman, may abilidad ka naman, ayaw mo kasing masaktan at mag-suffer, walang mangyayari. Tandaan po natin, ang Christian suffering hindi naman yung magugutom ka, patay na nakatiri kang mata mo, wala kang maka. Hindi ganun yun. Ang karamihan, kadalasan po ng problema natin sa Christian suffering in the ministry ay yung demonic attack. Siyempre, kalaban mo sa Satanas gagawa yung diablo ng mga paraan para i-discourage ka, saktan ka
Ano pa, yung mga persecution, yung if you are in the country in which the gospel of Christ is not allowed or being restricted, ayun, ako persecute yung mga Christian leaders and workers dun sa mga lugar na yun, katulad sa mga Muslim nations, yung mga ibang pastor pa napapatay, binabaril, kinukulong, binubugbog, di ba? Ayun ang kadalasang persecution na suffering na dinadaanan ng mga Christians. At buti nga tayo rito sa ating sa ating bansang kinalalagyan, hindi gaanong mahigpit. We are allowed to worship freely because it is allowed in their constitution. Paano kung nasa restricted nation tayong pinadala ng Lord? Doon ka mag-mission. Pag nagsalita ka, putol ulo mo. Matindi yun. Kaya tayo, if you are a mature Christian, are you really contemplating and considering suffering as a part of your calling? Kasi pag hindi mo nilagay sa utak mo yan, pag nagpagamit kay Lord, konting problema lang, medyo masasaktan ka Dapat sanay ka na doon, para sundalo nga Di ba? Yung mga sundalo, hindi naman umaatras yan, nasasaktan na yun, training yan, nasasakit Ang hirap, ang bibigat, pero hindi bumi-give up. Pero pagkatapos na matitindi at suffering nila sa training, paglabas naman nila sa training ground nila, mga elite soldiers. Matitindi. Enough for babying Christians. Yung to baby a Christian is an injustice to heaven and to the person you are trying to develop. Kasi binibaby mo Dapat siya malago na yan Sabi nga nung nanay ko, dapat kinukutusan na kayo, lalaki nyo na ngayon ko na naintindihan yun Maturing Christian is not ashamed of the gospel of Jesus Christ, but their boasting is always in the Lord, their God. Romans 1:16, 1 Corinthians 1:31. Yung bang hindi ka na nahihiya na sabihin sa'yo, born again ka, Christian ka, malakas ang loob mo na, yes, very, very proud ka pa nga na sabihin mong, I'm the child of the Most High God. I'm a born again believers of Jesus Christ. Mga ganyan, yung mga, hindi yung kinahihiya, hindi yung parang timid at takot na magsalita na Christian siya, baka ma-persecute siya ron sa kaisya, ma-persecute siya ron sa company, sa school. O di ba yung mga Kristiyano kahit saan nga nagpe-pray. They never ashamed of the gospel. Why? Pinangangalandakan nila, Christian ako ng Diyos, ba't ako mahihiya? Nung anak nga nung demonyo nung araw, kapal na mukha, ngayon pa kaya anak ka na ng Diyos. O hindi ba? Kaya nga, ang matured Christian, they are not ashamed of the gospel. Gospel mean good news. They represent Christ, they share the life of Christ to others, and they are not ashamed of that. And the maturing Christian never seek glory for themselves, but always gives glory to God. Psalms 115 verse 1, not to us, O Lord, not to us, but to your name goes all the glory for your unfailing love and faithfulness. So yung matured na Christian, alam nyo, hindi yung superstar complex, hindi yung gaining glory for themselves. Marami kasing ganyan, gusto lang maglingkod sa harapan dahil gusto nung palakpak ng tao Gusto nung merong recognition, may appreciation. Kailangan natin yan. But the moment we do it for ourselves, nawawala yung glory ng Lord. Tayo na kumukuha ng glory. Unang-una, ang nagbigay naman ng kakayahan mo si Lord. Galing mo si Lord. Talento mo kay Lord. Hilinga mo kay Lord. Talino mo kay Lord. Tapos sasabihin mo, glory be to you. Paano yun? Wala nang nabigay dun sa nagbigay ng kakayahan mo at kagalingan mo. Kaya sabi rito sa Psalms 115 verse 1, not to us, O Lord, not to us, but to your name goes all the glory for your unfading love and faithfulness. Yan po ay yung ilang mga palatuntunan na tayo nga o palatandaan na tayo nga ay lumalago, umaangat, nagpo-progress yung ating Christian life.